Estimated gross or kita ng Metro Manila Film Festival ipinakita na? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Miyerkules, unang araw po ng taong 2025, January 1. Pero bago natin pag-usapan or talakayin yan mga kaparokya ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So yun nga mga kaparokya, ipinakita na po ng pamunuan ng Metro Manila Film Festival or MMFF ang unofficial gross or estimate na kita po ng mga entries or movies. So as of December 25 to 31 mga kaparokya, may kita po natin sa data na nangunguna po ang pelikula ng It's Showtime main host na si Vice Ganda na And the Breadwinner Is, kung saan meron po silang 206 million. Pumapangalawa naman po ang movie ng Eat Bulaga main host na si Bossing Vic Soto na The Kingdom, kung saan meron po silang 97.5 million. Pumapangatlo naman po ang Green Bones ni Dennis Trillo na may 90 million. Pang-apat ang movie naman po ni Judy Ann Santos na Espantajo na may 87.5 million. Panglima, ang Uninvited ni Miss Vilma Santos na may 81.2 million. Pang-anim naman po ang Strange Frequency na may 12 million. Pang-pito, ang may Future You na may 9 million. Pang-walo, ang Topak na may 8 million. Pang-siyam, ang Isang Himala na may 5.1 million. At pang-sampu, ang Hold Me Close na may 5 million. So, dito sa data natin mga kaparokya ay malayo po ang pagitan ng And the Breadwinner sa ibang entries or movies like The Kingdom, Green Bones, Espantajo. Dahil alam naman po natin mga kaparokya na pagdating po sa sinihan ay kalahati po ang lamang ng And the Breadwinner Is. So, obviously, advantage po yan mga kaparokya para po sa panig po ni Vice Ganda. So, dito mga kaparokya ay more than 100 million po ang pagitan ng kita ng And the Breadwinner Is at The Kingdom. Samantalang dikit naman po ang pagitan ng The Kingdom at Green Bones. Tanging 7.5 million lang po ang pagitan nila. At ganun din po ang Espantajo ni Miss Judy Ann Santos kung saan 10 million lang po ang pagitan nito sa movie ni na Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. So, unofficial pa po yan mga kaparokya dahil hanggang January 7 pa po matatapos ang showing ng pelikulang entries po ng Metro Manila Film Festival nitong nagdaang taong 2024. So, dito mga kaparokya, ang napanood ko pa lang na movies ay ang And the Breadwinner Is at ang The Kingdom. Pero mga kaparokya, kung ako tatanungin ay mas kapanapanabik pong panoorin po talaga ang The Kingdom ni Bossing Vic Soto. Hindi dahil po na fan po tayo ni Bossing Vic Soto, dahil kakaiba po talaga ang karakter na ginampanan dito ng isa sa legendary trio na si Bossing Vic Soto. Hindi siya yung typical na Bossing Vic Soto na nakita po natin. Dito po ay talagang seryosong Vic Soto po ang nakita natin. So masasabi po natin dito mga kaparokya na versatile actor po ang main host ng Eat Bulaga na si Bossing Vic Soto. And of course, hindi po natin matatawaran ang galing din po ng mga kasama ni Bossing Vic Soto tulad ni Piolo Pascual at sina Christine Reyes. I think mga kaparokya magkakaroon po ito ng sequel kung hindi po ako nagkakamali. Pero sana magkaroon dahil maganda po talaga ang kwento ng The Kingdom. Unlike po mga kaparokya sa movie ni Vice Ganda na typical na pangpamilya na talagang usual na ginagawa ni Vice Ganda na may patawa pero may onting drama. Ito po ay kwento ng pangpamilya mga kaparokya. Even ang The Kingdom ni Bossing Vic Soto. Pero marami ka rin po talagang katanungan sa movie ni Bossing Vic Soto. What if
kung hindi tayo nasakop. Siguro isa na rin po tayo sa pinakamayamang bansa dito sa mundo. Pero mga kaparokya, hindi ko na po ikikwento. Baka ma-spoil po natin ang movie ni na Bossing Vic Soto at Vice Ganda. Panoorin po natin lahat ng pelikulang kasali po sa Metro Manila Film Festival. At hindi pa po natin napapanood ang Green Bone. Sabi po nila ay maganda po yan pero hindi pa po natin napapanood. So yun nga mga kaparokya, dito ay number 1 po ang And the Breadwinner Is, which is hindi na po katakatakayan dahil po sa dami ng sinihang mapapanood ang movie ni Vice Ganda. At pumapangalawa ang The Kingdom ni Bossing Vic Soto na para sa akin ay highly recommended dahil po sa ganda po talaga ng movie ito. Pumapangatlo ang Green Bones na may 90 million, Espantajo ni Julian Santos at Miss Lorna Tolentino na may 87.5 million at Uninvited po ni Miss Vilma Santos. Ang pang-anim hanggang pang-10 po ay sadly medyo mababa po ang kinita po nila. But again mga kaparokya, kung may time po tayo panoorin ang 10 pelikula na entries ng Metro Manila Film Festival, ay try po natin panoorin. Dahil alam naman po natin mga kaparokya na all of those ay magaganda pong pelikula. So, tangkilikin po natin ang pelikulang Pilipino. So, yun lang mga kaparokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless. Happy New Year sa ating lahat mga kaparokya.